Hello everyone, welcome back to my channel. So today is Monday, January 5, 2026. So andito na tayo ngayon sa week number 158 of consistently investing in the Philippine stock market using this dividend investing strategy. So since open na yung market, ay nag-additional investment na ako ngayong week na to, which is 5,000 pesos. So meron nga akong 297 na natira last week from BDO dividends. So siyempre, andito lang yan sa ating portfolio together with the additional investment na 5,000 pesos. So ngayon, papakita ko sa inyo, meron kasi akong dinagdag na bagong stock dito sa aking portfolio. Pero mamaya ko na sasabihin kung bakit. Reminder muna, kung nakikita nyo may mga stocks ako dito pinagbibili, hindi ko siya sinasuggest na gayahin ninyo kung ano yung nasa portfolio ko kasi this is my own money, kung saan ko gustong ilagay yung mga perang pinaghirapan ko. So ako yung sariling nagdesisyon nito. Kung napapanood mo tong video na to, ay hindi ko sinasuggest na gayahin mo kung ano yung mga pinagbibili ko. So yung process lang kung paano ako mamili ng mga stocks, sinishare ko dito para may ma-motivate ako na mag-invest sa mga Pilipino, no? At makikita nyo na hindi naman talaga risky ang mag-invest sa stock market pag namamanage natin ng mabuti yung mga risk factor ng pag-i-invest. So kahit saang investment naman may risk yan, kailangan lang nating i-manage ng mabuti. So ngayon, puntahan na natin yung aking investment, no, dito sa Dragonfly. So dito ko nilagay sa regular portfolio ko yung additional 5,000 pesos. So nabili ko na siya ng bagong stock. So ayan, yung 5,000 ko nakuha na 3,000. 3,000 lang naman yung nagastos ko sa investment na yun. So ayan, dito na meron na tayong 2, 4, 6, 8, 10 stocks. 10 stocks yung nasa regular portfolio ko. So yung bago dito is yung Maynilad. So, bakit ko dinagdag si Maynilad? Ito yung dividend portfolio ko. Stock allocation. So, stock allocation, ang goal ko is walang stock na mag-more than 10%. So, since si AREIT, Jollibee, si Globe, tsaka si BDO and MREIT, more than 10% pa sila. So, yung goal natin is pauntiin, which is pwedeng magdagdag tayo sa mga maliliit ng percentage or magdagdag tayo ng additional stocks na idadagdag natin dito sa aking portfolio. Kaya naisipan ko magdagdag sa aking regular portfolio kasi yung China Bank, kung makikita nyo, 53 lang yung buy below price ko dito pero umaakyat na siya ngayon ng 60. So hindi muna ako magdadagdag sa China Bank kasi medyo tumaas na siya. And yung keepers naman, wala siya sa regular portfolio ko, nasa Pera Plus portfolio ko, kaya hindi ako makakadagdag dito sa regular portfolio ko ng keepers. So ngayon, nakapag-decide ako, magdagdag na lang ako ng bagong stock. So bakit si Maynilad? Dito kasi sa industry allocation ko, medyo patagal-tagal din tayo nag-focus sa 4 na industries, no? Which is REITs, banks, food, beverage, and telecom. So, napag-isipan ko magdagdag ng bagong industry para lang mag-diversify tayo ng kaunti. So, ayan, naisipan ko, water utilities yung idagdag natin, which is si Maynilad. And bakit hindi si Manila Water yung pinili ko? Instead, bakit si Maynilad? So, ayun, sarili ko lang namang observation to. Si Maynilad, bago pa lang to na IPO. Pero, ayan, ayaw ko talagang bumili sa mga all-time high, no? Kasi, inaantay ko yan na mag-correct bago ako bumili. Kaso nga, bagong IPO pa lang to si Maynilad, kaya parang tingin ko, hindi siya pwede doon sa criteria ko na antayin ko munang mag-correct, no. Medyo pa lang medyo konti pa lang yung data natin sa Maynilad, kaya pinasok ko na si Maynilad. Isa sa mga rason bakit ko siya pinasok, kasi dividend policy. Titingnan niyo yung dividend policy niya.
kumpara sa kay Manila Water, si Manila Water kasi yung dividend policy nila is 35% ng prior year's net income. Sa kanila, 50% or 40% kung adjusted net income, which is net income, i-add back yung depreciation and amortization. So, when it comes to dividend policy, mas aggressive si Maynilad. And mas gusto ko naman kasi hindi naman nila binibigay lahat ng net income nila. Although mas malaki yung percentage niya kaysa kay Manila Water, no? Yung based sa dividend policy. Kaya medyo nagustuhan ko to kasi mas mataas yung niya, dividend policy. And chinek ko din yung history. 62.7% yung payout nila nung 2024. Ayan, kung makikita nyo, meron din siyang dito consistent payment of dividends. Yan, 2021, 22, 23, 24. So, for 25, yan, nagbayad din sila. And ngayon, hindi natin alam kung magkano yung dividend rate kasi wala pang data sa PSE Edge, no? Pero na lang, so binasa ko na lang sa dividend policy nila na 50%. So, tinignan ko yung net income nila ng ng 9 months, that's 11.4 billion. So, possible, aabot yata to ng mga 15 billion So, 15 billion, kalahati yung, at least 50% yung nila, dividend policy. So, possible, mas mataas dito yung kanilang de-declare na dividend. So, yung kanilang common shares outstanding ay 7 billion 03,600. So, di ako sure dito pero baka mga more than 1 peso yung kanilang ide-declare na dividend rate. So, say for example, na lang, gawin na lang natin 1 peso. Divide natin ng 17 point. Nabili ko yun 17.50. Yung yung yield on cost ko, mga nasa around 5.7% or baka posibleng umabot ng 6%. Pero hindi pa ako sure dito lang, observation ko lang to or mga projection ko lang. So, ayan, kinumpit ko kasi dividend yield ni Manila Water. That's nasa na siya 3% something. 3 to 4% ganun. So, kaya dito na ako sa Maynilad mag-invest muna. Ano ba naman yung 3,000 sa sa whole portfolio ko, 3,000 na naman yung ginastos ko, kaya okay lang. Hindi naman masyadong malaki yung in-invest ko. Kaya, obserbahan ko muna si Maynilad, no? Kaya, yun yung kagandahan pag hindi ka padalos-dalos sa decision mo, like, isang bagsak mo agad sa Maynilad. So, hindi tayo ganun, no? So, obserbahan lang natin si Maynilad. At least meron na tayong isang water utilities na stock dito sa ating portfolio at medyo magda-diversify na tayo dito sa ating portfolio. So, ayun lang naman yung update ko muna ngayon. So, abangan yung update ko sa weekend kung magkano na yung ating portfolio.